Nakuha na ang sasakyan. Papuntang Hilaga si Tony Cog. Kakarating lang niya. Sinaliksik ko ang bank records niya. Mukhang tumawag siya sa negosyo mo para humingi ng tulong. Paulit-ulit na na-decline ng card ang sinubukan nilang gamitin. Pwede mo bang sabihin kung siya talaga yon? Ikaw bang pumatay kay Sonia? Oktubre 13, 2025. Nakatanggap ang kagawaran ng pagpapatupad ng batas ng Florida ng agarang kahilingan mula sa Interpol. Kailangan ng tulong ng mga autoridad sa UK sa kaso ng nawawalang tao. 3 araw na ang nakalipas. Noong Oktubre, 10 umalis si Sonia XLB, isang 32 taong gulang na content creator, mula sa kanyang bahay sa Portsmouth, England, at lumipad papuntang Gainesville, Florida. Dapat sana siyang bumalik na yun, pero ayon sa airline, hindi sumakay si Sonia sa flight niya. Ayon sa mga nag-aalalang mahal sa buhay, hindi rin siya sumasagot sa mga text o tawag sa telepono. May isa pang dahilan na nakakabahala sa pagkawala ni Sonia. May kasaysayan siya ng malulubang issue sa kalusugan ng pag-iisip. Pagkatapos ng tangkang pagpapakamatay noong 2024 siya'y ginamot. Gayunpaman, ipinakita ng ebidensya sa computer ni Sonia na bumalik ang kanyang madidilim na udyok. Madalas siyang bumisita sa adult website at nagbabahagi ng marahas na sexual at suicidal na pantasya sa chat forum. Dahil sa ebidensya, nag-aalala ang otoridad na maaring nabiktima si Sonia nang nakilala niya online dahil sa hindi niya maayos na kalagayan. Ngayon, nagmamadali na silang hanapin siya bago maging huli ang lahat. Agad na kumilos ang Florida Department of Law Enforcement. Na-access nila ang mga record ng bank account ni Sonia at may natuklasang posibleng pahiwatig. Noong Oktubre 11 isang araw matapos dumating si Sonia sa Gainesville, ilang beses nabigong singilin ng lokal na kumpanya ang kanyang bank card. Ang Solver Wolf Roadside Assistance ay pagmamayari ng 53 anyos na si Dwayne Hall. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ng isang investigador kay Dwayne. Hello, Dwayne Solberg ito mula sa roadside. Paano ka makakatulong? Hey, ako si Calvin Lee, isang special agent ng Florida Department of Law Enforcement sa Gainesville. At dito, may natanggap kaming kakaibang request, kaya tumutulong kami sa pulisya ng United Kingdom tungkol sa isang nawawalang tao. At nang tingnan namin ang kanyang mga record sa bangko, mukhang tumawag siya sa inyong negosyo para humingi ng tulong mga 2 o 3 araw na ang nakalipas at na-decline ng bayad. Ang pangalan niya ay malamang Sonia XLB. Familiar ba yan sa'yo? At hindi. Sige. Sa madaling salita, naiulat siyang nawawala at may posibilidad na magpakamatay. Kaya sinusubukan naming hanapin siya. Alam namin na 3 araw na ang lumapag siya sa paliparan ng Gainesville at sumakay sa nirentahang sasakyan. At papunta siya sa Timog. Kaya tulad ng sinabi ko, ayon sa mga tala ng bangko, ipinapakita nito na mayroong tinanggihang singil mula sa inyong kumpanya. Kaya inaakala namin na siguro kailangan niya ng tulong. Nasiraan siya. Kailangan magpalit ng gulong. Sige. Pumiling ako na ihatid ako sa kanya, pero hindi sapat ang bayad ng kliyente para roon. Sige, kaya. Tama, kailangan nga niya ng tulong. Kaya pinalitan mo nga ang gulong at na-decline ang bayad, o kaya naman natuloy ang bayad at hindi kami dumating. Sige. Sinabi ba niya kung saan niya gustong pumunta, ang kanyang huling destinasyon? Hindi niya sinabi. Sige. Sobrang sekretibo niya sa lahat ng bagay. Sige. Ibinigay ba niya ang pangalan niya? Sonia o Sonia XLB ba ang binanggit niyang pangalan? Sige. Naalala mo ba kung saan niya mismo sinabi kung nasaan siya? Gaya ng lugar na nasunog ang mga sasakyan niya? Hindi eksakto. Sige, sa bandang Reddick daw. Wala rin naman yan sa sakop ng serbisyo natin. Reddick. Matapos makausap si Dwayne, kinumpirma ng investigador na nagpareserba si Sonia ng Airbnb sa Reddick, isang maliit na bayan na 25 milya sa timog ng Gainesville. Noong Oktubre 15, nagtungo ang mga investigador sa Airbnb. Pagdating nila, wala si Sonia doon. Walang bakas ng personal niyang gamit.
Gayunpaman, base sa mga itinapong pagkain at basura sa loob ng tirahan, malinaw sa mga investigador na may tao roon. May nakakabalang natuklasan ng mga pulis sa kwarto. Mukhang may dugo sa kumot. Nakakita rin ng mga investigador ng buhok ng tao sa basurahan. Mahaba at kulay brunet ang buhok, katulad ng kay Sonia. Pare, kararating si Miss Caroline kasama isa sa mga cadaver dog. Kinabukasan, nagdala ang otoridad ng search dog para halugugin ang paligid ng ari-arian. Wala talaga akong kanong makita. Hindi nagbigay ng senyales ang aso. Kung patay na si Sonia, wala dito ang katawan niya. Habang sinusuri ng mga investigador ang basura, nakakuha sila ng gusot na resibo mula sa tindahan na may petsang Oktubre, 10 araw ng paglipad ni Sonia papuntang Gainesville. Kasama sa lista ng mga biniliang pala, lubid at panlinis ng baril. Mas kahina-hinala pa, ang mga resibo ay may oras na 5:47 na at 5:54 na. Halos kasabay ng pagdating ng flight ni Sonia mula England sa paliparan yon, kaya hindi niya kayan siya mismo ang bumili ng mga ito. Abang sinusuri ng crime scene tech ang Airbnb para sa DNA at fingerprint, tinunto ng investigador ang mga resibo sa tindahan sa Gainesville at humingi ng security footage mula Oktubre 10. Nang suriin ang footage, may malaking natuklasan ng autoridad. Ang bumili sa mga resibong iyon ay si Dwayne Hall. Nakuha rin naman ng investigador ang security footage mula sa paliparan ng Gainesville. Lumabas na hindi nagrenta ng kotse si Sonia. Makikita sa footage na sinundo siya ni Dwayne gamit ang itim niyang jeep bandang 6:30 ng gabi. Wala pang isang oras matapos siyang makuhanan ng video sa tindahan. Para sa investigador, pinatutunayan ng video na kasinungalingan ang kwento ni Dwayne. Ibig sabihin, si Dwayne ang posibleng huling kasama ni Sonia bago siya nawala. Nakuha na natin ang sasakyan. Si Tony ko kay Hilaga na lang sumakay. Ngayon, by the way, Noong Oktubre, 17 na tunto ng mga otoridad si Dwayne. Ngayon, sa tingin mo ba nasa ikalawang lane ka o nasa unang lane ka? Hindi nga, limit at the game. Nang pinaron ng pulis, napansin nilang may kasama siya. Nasa kotse si Dwayne at ang kanyang asawa. Sorry, Maho. Ipinaliwanag niya kamakailan lang siyang nagpa-double lung transplant at papunta sila sa doktor. Nag-aalala ako, pero eto. Makinig ka, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi namin siya pabababain ng basta-basta. Maghahanap kami ng paraan. Sige ba? Pinigil si Dwayne ng pulisya at dinala sa istasyon para tanungin. Tingnan mo sa kanan, yung sofa nandun sa taas. Oh, dyan mismo. Ang asawa niya ay isinakay sa ibang sasakyan at sinamahan sa appointment. Kinumpiska ng autoridad ang jeep ni Dwayne para sa pagsusuring forensic. Natagpuan ng mga investigador ang cellphone niya sa loob ng sasakyan. Ginoong Hall. Ang pangalan ko ay Rebecca. Hi, Sige. Gino. Kumusta? Nang tanungin ng mga investigador, inamin ni Dwayne na may sinundo siyang babae sa paliparan noong Oktubre 10. Ayon sa kanya, isang mayamang kliyente na si Harold ang kumuha sa kanya para gawin yon. Tinawagan niya ako. Nasa Gainesville ako na pang-anim na shift ko na. Tinawagan niya ako at sinabing kailangan mong sundulin ang isang tao sa Gainesville Airport. Sige. Sinundo ko ang isang babae mula sa Gainesville Airport at sinubukan kong makipagkwentuhan. Halos ito mismo ang sinabi niya sa akin. Tumahimik ka, hindi ako nakikipag-usap sa mga katulong. Ito ang sinabi ng tao nito. Sige. Tumahimik ka, hindi ako nakikipag-usap sa mga katulong. Sige. Ilarawan mo ang taong sinundo mo sa paliparan at may larawan ako. At umaasa ako na baka masabi mo kung siya nga iyon. Siya nga Sige. hindi ko kailangan na sa alamin ko. Hindi mo nga rin kailangan ang salamin mo. Kinilala ni Dwayne si Sonia XLB bilang babaeng sinundo niya noong Oktubre 10 at sinabi niyang dinala niya siya sa Airbnb kung saan naghihintay sa kanila si Harold. Bumaba siya sa sasakyan ko, lumapit sa kanya na parang kilala niya ito, niyakap ito at sumakay na. Ano yun? Siguro
isang Cadillac Eldorado noong dekada 70 na may sariling driver, itim lahat, tapos umalis na sila. At ito si Harold na patay na. Harold. Oh. Hindi ko rin nakalaing tunay na pangalan niya. Para patunayan ang kwento, kiningi ng pulis kay Dwayne ang contact ni Harold. Pero sabi ni Dwayne may problema. Misteryosong nawala anumang patunay ng komunikasyon niya kay Harold sa kanyang telepono. Naiinis talaga ako ngayon kasi hindi ko mapatunayan ang kabilang panig at nawawala lahat ng digital na ebidensya ko. Ano bang magagawa ko dun? Paano ko ba mapapaniwala kayo sa panig ko dito kung parang lumalabas na ako ang may kinalaman sa lahat ng ito? Alam mo yan. Papayagan mo ba kaming i-extract ang laman ng phone mo? Gagawin namin ang phone extraction ng buong telepono at susubukang hanapin ang mga bagay dahil kadalasan nakakakita kami ng mga naburang files kapag nag-e-extract kami ng data sa isang device. Kahit burahin ng tao ang text o iba pang files, minsan nananatili pa rin ito sa hard drive ng phone. Ang totoo, nire-reallocate lang yung space bilang bakante, kaya akala mo nabura na, pero nandyan pa rin. Kaya ka ba doon? Sa totoo lang, hindi ko naman nakikita na may problema doon, pero hindi rin ako sigurado. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko talaga gusto. Kung sasabihin ko hindi, anong gagawin mo? Didiretso ba? Kukuha ka ng waran at titinan mo pa rin kahit anong mangyari. Nagtanong lang ako dahil sabi mo gusto mong tumulong. Sinasabi mo ayaw kong tumulong. Hindi. Hayaan mo muna akong tapusin. Sabi mo may nawala sa telepono mo. Kaya gusto kong alamin kung ano talaga nangyari. Ano gusto mo? Kung may gusto kang particular, wala akong problema doon. Kung gusto mong kunin ang call logs ko, at gusto mong kunin ang mga text ko, at gusto mong kunin ang mga email ko, Sige. maaaring wala akong problema dyan. Sige. Pero yung iba ko pang gamit, personal ko yan, pare. Alamin, di ba? Akin yung porno na yan. Pero tinitingnan mo yun na parang porno? Pero, alam mo na. Kailangan ko lang itanong. Ikaw ba ang gumagawa o nanonood lang ng porn? Ayaw mong makita yan. Gumagawa ka ba ng mga kakaibang bagay? Ano sa tingin mo? Bakit hindi natin tingnan? Siguro konti lang. Kaya ako nandito. Sa palagay mo bakit ako nagtatanong? Marami na akong naik-interview, kaya wala ka nang masasabi na ikagugulat ko. Ibinunyag ni Dwayne na naban siya sa isa sa mga paborito niyang porn site. Pamilyar na sa mga investigador ang adult website na ito. Isa ito sa mga nakita ng autoridad sa UK sa browsing history ni Sonia. Kaya naman. Ano ang naging dahilan ng pagkakaban mo? Makatarungan man o hindi? Hindi ko alam. Kaya, Anong klaseng mga bagay ang gusto mong pag-usapan? At hindi mo ako masusurpresa dahil gaya ng sinabi ko, naranasan ko na rin. tingnan natin. Mahilig ako sa matinding bandage. Sige. Gusto ko na matinding bandage. Sa tingin mo ba, yun ang dahilan kung bakit ka naban? Hindi yun ang dahilan ng pagkakaban ko. Sabi ko, Walang paraan na ako ang may kasalanan. hindi ko alam. Mukhang may na-offense sa sinabi ng asawa ko. Parang sa isang komento o kung ano man. Pwede kang magkomento sa mga larawan, post, o makipag-usap sa feed. Hindi ito live feed, parang comment feed lang. Sa tingin ko, may nangyari doon, kaya ako naban. Kasi may mga particular na salita na hindi mo pwedeng gamitin. At parang palaki ng palaki ang listahan ng mga iyon, buwan-buwan. Pero gaya ng sinabi ko, matagal na rin akong hindi nakakapunta doon. Anong mga salitang iyon? Sa madaling sabi, kahit anong maras. Kahit anong marahaso. Agresibo, masyadong agresibo. Parang mga snuff type na bagay. Sa pagitan ng mga snuff type na bagay, paggagahasa at iba pang ganong klaseng magarahas na bagay. Kaya ako nakikipag-usap sa iyo tungkol dito ay dahil ang nawawala namin tao ay sangkot din sa mga ganito uri ng pantasya at mararahas na pag-iisip. Kaya kumumunta siya rito na may balak tuparin ang ilan sa mga pantasyang iyon gaya ng bondage, mararahas na sexual na pantasya. Hindi ko sinasabing panggagahasa mismo, pero tiyak na mararahas na sexual na pantasya.
At pagkatapos ng lahat ng iyon, gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay. Kumiyok na yung mga kadyan, sasabihin ko agad na tungkol lang talaga sa asawa ko ang lahat. Mula nang muntis siya mamatay. Wala akong interes sa kahit anong may kinalaman sa ganyan sa ibang babae. Kaya maintindihan mo na kapag nahanap namin siya, at tiyak na mahahanap namin siya. Kung tinulungan mo siya at hindi mo sinasabi sa amin ang totoo tungkol doon na yun, magmumukha talaga itong napakasama. Nahanap niyo na ba siya? Ang sinasabi ko ay, Pero nahanap niyo ba siya? Ibig kong sabihin. Pero sabi ko hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung saan ito nangyari at wala akong alam sa bahaging iyon. Huminto sa interview si Dwayne at humingi ng abogado. Habang naghihintay siya sa medical na appointment, kinausap ng asawa niya ang mga investigador. Nang tanungin kung nasaan ang asawa niya, sinabi niyang may overnight na trabaho si Dwayne para sa isang mayamang kliyente noong nakaraang weekend. Sa madaling salita, hindi niya sinabi sa'yo ang tungkol sa weekend o trabaho. Bukod sa binanggit niyang magtatrabaho siya sa magagandang kotse. Magaganda talaga ang mga kotse. Sige, may overnight na trabaho na ba dati o ito ang una? Maganda ito, mukhang malaking account na dapat abangan. May napansin ka bang kakaibang kilos o pagbabago sa kanya nitong mga nakaraang araw matapos mangyari ito? Kinakabahan lang siya sa inyo. Talaga? Talagang natatakot siya sa inyo. Parang, bakit yung maarte? Ibig kong sabihin, palagi lang siyang nasa bahay, sumisilip sa bintana at kung ano-ano pa. Wala namang ganun. Nagtataka lang siya kung ano nangyayari sa credit. Bakit nila siya kinakausap tungkol sa credit card? Oo. Bakit kailangan pa ng pulis dahil lang sa na-decline ng card? Nakuha ko. So, ipinaliwanag ba niya kung ano ang nangyari o kung ano man tungkol sa credit card? Hindi, basta may nagsabi lang na may nag-try magbayad para sa isa niya. May tumawag daw sa kanya para magpa-jumpstart o kung ano man. Tapos, sinubukan nilang magbayad. Kailangan nilang magbayad muna dahil hindi dumaan sa insurance. Pero paulit-ulit na de-deny ang card nila. Pagbalik sa istasyon, may bagong malinaw na ebidensyang investigador mula sa cellphone ni Dwayne. Isang naburang video na kinunan si Sonia noong Oktubre 11 sa Airbnb. Sa video, makikitang magulo at balisa si Sonia. Kita ang mga hiwa at pasa sa kanyang muka at katawan. Sa likod, maririnig si Dwayne na tinutukso si Sonia. Nakakabala ang video at iniisip ng mga investigador na baka patay na si Sonia at pinaghihinalaan si Dwayne na may alam sa nangyari sa kanya. Gayunpaman, kung walang bangkay o kumpisal, wala pa ring matibay na ebidensya ng kanyang posibleng pagkakasangkot. Nang maglaon nung araw na yon, habang patuloy ang paghahanap kay Sonia, may hiling si Dwayne. May kailangan po ba kayo? Oo. Pwede ba kita makausap ngayon? Kayang dalawa at ikaw sa tingin ko. sige. Anong gusto mo pag-usapan? Gusto ko talagang bawiin ang pahayag ko. Babawin mo ba lahat ng sinabi mo? Oo. Sige. Bago pa tayo nag-usap tungkol sa... What we have... Nung matapos ang panayam, sinabi mong gusto mo ng abogado, kaya nagka-problema kami. Kaya akong gawin ang ginawa ko ng isang gabi. Pero gusto kong bawiin ang lahat dahil marami akong kapintasan. Pero hindi ko kayang maging sinungaling. Hindi ko talaga, Taya. Sige. Kung gusto mo pang makipag-usap, gusto ko lang linawin na humingi ka noon ng abogado, kaya tumigil kami sa pakikipag-usap. Naiintindihan ko ang mga kahinaan. Gusto kong magsimula ulit at gusto kong ibigay sa inyo lahat mula sa simula. Ang buong kwento mula sa simula. Matapos muling basahan siya ng mga investigador ng kanyang mga karapatan, handa nang magsabi ng totoo si Dwayne. Nakilala ko si Sonia noon. At nagsimula kami mag-usap. At ikinukuwento niya sa akin ang iba't ibang pinagdaraanan niya at mga ganung bagay. Kaya nagsimula akong parang maging mentor niya. At siguro mga 2 taon na ang nakalipas mula noon. At gusto kong mapabuti ang buhay niya. Ayaw kong magpakamatay siya. Ayon kay Dwayne, tila gumanda ang pananaw sa buhay ni Sonia sa ilalim ng sinasabi niyang paggabay. Hanggang noong nakaraang taon.
Ayaw na lang talaga niya may istorbo sa totoo lang. Yan lang ang paraan na masasabi ko yun. At pasensya na, tutuparin ko ang pangako yun. Sino ang ayaw na may istorbo? Siya, si Sonia, ayaw na may istorbo. Ayaw na niya may istorbo. Ayaw na niya maabala ng pasanin ng pagiging tao, kumbaga. Ayaw na niya. Gusto na niya matapos na. Gusto na niya matapos ang lahat. Sabi ni Dwayne, pumunta siya sa Florida dahil gusto ni Sonia wakasan ang buhay niya. Kailan nagsimula ang plano para doon? Mga 1 taon na ang nakalipas. May ilang plano ang naudlot dahil lumana na lagi ang lagay ng asawa ko. At sa huli, ang asawa ko Talagang nagkasakit. Inisip ko talagang nagkasakit siya. At doon namin sinimulang buuin ang palusot mo. Haninong palusot yun? Sorry. Sa kanya. Pero sabay namin naisip yon. So si Harold at lahat na yon, yung kanta na yon, Kalukuhan ng lahat yan kasi gusto niya at napagkasunduan namin. Pagdating nila ni Sonia sa Airbnb, sabi ni Dwayne, may nangyaring physical. May konting nangyari sa amin, totoo yan. Ilang beses din, pero isang beses na ako nilapasan kasi hindi ko talaga trip, hindi ko kaya. Hindi ko maiwasan isipin na niloloko ko ang asawa ko tuwing sinusubukan ko at hindi ko talaga kaya. pwede mo bang pag-usapan ang tungkol sa sex ninyo ni Sonia? Handa ka bang pag-usapan yon? Pwede nating subukan. Malinaw na malinaw na gusto niya talaga ng marahas, agresibo. Na sex. Sige. Nag-do na. Pinag-usapan mo yung mga taong may karanasan at ikaw din ay may karanasan dito. May safe word ba kayo? Nagpasya siya na dahil sa kanyang sitwasyon, ayaw niya ng safe word. Sige. Walang ganong salita. May ginawa ba siya kahit kailan habang magkasama kayo na para nabago ang isip niya? Wala. Sa totoo lang, nagalit siya sa akin dahil tumigil ako. Hindi talaga ako interesado doon. Tumigil ako at ayoko naman talaga. Ayokong makipag-sex sa kanya. Ayokong makipaglaro ng bandage game sa kanya o ng kahit ano pa. Gusto ko lang ay matapos na. Nagalit siya. Hindi niya ginawa ang dapat niya gawin. Si Sonia, hindi niya nagawa ang dapat. Ano bang dapat niyang gawin? Dapat sana magdala siya, hindi naman dapat. Dapat sana magdala siya ng pera. Hindi siya dapat nagdala ng card. Dapat pera ang dinala niya. Tulungan mo akong maintindihan kung para saan ang pera. Tutulungan kita ang bayaran ng utang mo sa IRS. May utang ako sa IRS ng halos $10,000 mula sa nakaraang 2 taon. At ay voluntaryo siyang tulungan akong bayaran ito at bawasan ang pinansyal kong stress dahil dumaan kami sa hirap. Dahil ba nagkasakit ang asawa mo? Sabi mo, dapat sana ay cash ang ibabayad niya sa'yo, pero hindi siya nagdala ng cash, kundi mga card ang dala niya. At paano nga ba nagamit ang mga card? Gusto pa rin niyang tulungan ako sa pera, kaya paulit-ulit niyang pinagamit sa akin ang isang card. Dahil sabi niya, sigurado raw siyang may laman yan. Hindi yan kasi nungalingan. Ikaw ba ang pumatay kay Sonia? Hindi ko pwedeng sabihin yan sa'yo. Sabi ni Dwayne, hindi niya pwedeng ibunyag pa ang iba dahil nanghako siya kay Sonia. Pakiramdam mo ba ay mababali mo ang pangakong iyon kung sasabihin mo sa amin kung nasaan siya? Hindi ko pwedeng kumpirmahin o itanggi yun, pero hindi ko kaya. Baliin ang pangako ko tungkol sa kahit anong may kinalaman doon. Hindi ko pwedeng sabihin kung saan siya pumunta o anumang detalye tungkol doon. At hindi mo pwedeng sabihin sa amin dahil sa pangako. Kasunod ng misteryosong pahayag ni Dwayne, may malaking pag-usad sa kaso. Natagpuan ng mga search team ang mga labi ng tao sa Marion Oaks, isang liblib na lugar na mga 29 na milya sa timog ng Airbnb ni Sonia. Hindi pa matukoy ng investigador ang pagkakakilanlan sa lugar, pero may nakuha silang ebidensyang nagpapalubha sa kaso.
Isang etiketa ng pala na nakita malapit sa bangkay. Ito ay para sa parehong tatak ng pala na binili ni Dwayne bago niya nakita si Sonia. Dinala ang mga labi sa Marion County Medical Examiner. Habang hinihintay ang ulat, nagpa siya ang mga investigador na arestuin si Dwayne sa mga kaugnay na kaso. Inaaresto ka dahil sa pandaraya sa credit card dahil ginamit mo ang mga card ni Sonia. Kinasuhan niyo ako ng panduraya gamit ang credit card. Ooh, May darating pang ibang kaso, di ba? hindi ko alam. Sinasabi ko lang, sa ngayon, kakasuhan ka ng credit card fraud. Si... Inaasahan mo bang may madadagdag pang mga kaso? Akala mo ba mag-iba ang mangyayari? Oo. Hindi na natin pag-uusapan. Kinabukasan, Oktubre 18, kinumpirma ng medical examiner na si Sonia Excelbi ang biktima. 4 na matatalim na sugat ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Brutal siyang sinaksak hanggang mamatay. Habang iniimbestigahan si Dwayne, nalaman ng mga investigador na noong Oktubre 11, nag-message si Sonia sa kaibigan gamit ang chat app. Sa tilawling mensahe niya, hindi binanggit ni Sonia ang pangalan ni Dwayne, pero ipinahayag niya ang takot at pagsisisi. Siyam na araw pagkatapos, Oktubre 27, tumawag si Dwayne sa asawa niya mula sa kulungan. Sa tawag, sinabi niyang bago siya maaresto, nagpadala siya ng package sa kaibigan. Minamanmanan ng pulis ang mga tawag ni Dwayne. Gamit ang isa sa mga social media account niya, natunto nila ang kaibigan at nakuha ang package. Sa loob, nakita nila ang duguang kutsilyo. Tiyak ang resulta ng forensic testing. Ang dugo sa kutsilyo ay kay Sonia. Natagpuan din ang DNA ni Dwayne sa kutsilyo. Noong Nobyembre 17, 2025 formal na inaresto si Dwayne Hall at kinasuhan ng pagpatay at pagdukot kay Sonia Excelbi. Nagplead ng not guilty si Dwayne at inutos ng hukom na manatili siya sa kulungan hanggang paglilitis. Ang mga pangyayari ay nagpapakita na walang anumang kondisyon ng piyansa na makakatiyak na dadalo ka sa korte, mapapanatiling ligtas ang komunidad at ang mga katotohanan ng kasong ito ay nagpapakita ng maraming ebidensya laban sa iyo. Wala pang anunsyo sa petsa ng paglilitis niya. Habang naghihintay ang pamilya at mga kaibigan na makamit ang hustisya, ang pagkamatay ni Sonia Excelbi ay nagsisilbing malungkot na paalala ng kahinaan at pagiging lantad sa panganib ng mga taong dumaranas ng mga issue sa kalusugan ng pag-iisip. Kung ikaw o may kakilala kang nasa krisis, tawagan ng 988 para sa Suicide and Crisis Lifeline. Maaari ka ring tumawag sa network na dating kilala bilang National Suicide Prevention Lifeline sa 800-273-8255. I-text ang salitang HOME sa 741 741 o bisitahin ang speakingofsuicide.com/resources para sa karagdagang tulong.